ating kaharian. Bow. Ang aking kaharian ay aking pinag-iingatan sapagkat nandito ang aking yaman, magbukas ka. Diba? Hirap. Ayan o. Isang dalawang ngipin pa lang. Bukas na. Isang dalawang ngipin. Mag-overtime na tayo. Yo! What's up guys? At eto na naman, isang magandang umaga sa inyong lahat. At tulad lagi ng sinasabi ko, gawin nating maganda ang ating umaga araw-araw. At huwag nating gawing komplikado. At ang inyong lingkod, yan, Barako ng South. At eto, nandito ang una nating lakad sa papuntang Maynila. At huminto nga pala muna ako dito sa may Quiapo Church. At nakita ko itong isang lalaki na mukha siyang namamanata. At hiling ko na sana ay matupad ang iyong mga hiling, kapatid. Sana ay pakinggan ka ng ating Poong Nazareno at magtagumpay ka sa iyong mga hangarin at ang hiling mo ay sana ay lahat ay magkatotoo. At ako naman ay humingi ng tawad dyan sa aking mga kasalanan, sa mga nagagawa kong mga kasalanan araw-araw. Siyempre, hindi naman tayo perpektong tao. Meron din tayong mga kasalanan na nagagawa every minute, every hour. Ayan. At ayan nga yung pinaka-front ng Quiapo Church ay binidyohan ko din habang ako ay papunta sa aking lakad. At dinaanan ko rin dyan siyempre yung Philippine Post Office, yung pinaka-main, yung nasunog. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya ginagawa. Hindi ko alam kung gagawin pa to o gagawin na lang tong parang national museum o parang ano na lang siya, yung pasyalan. Hindi natin alam kung anong gagawin o plano dito ng ating gobyerno. At ayan nga, dumaan din tayo sa Liwasang Bonifacio sa may malapit sa Manila City Hall o City Hall ng Maynila. At ayan, makikita nyo yung pinakamalaking orasan. Pag nakita nyo yan, ibig sabihin yung malaking orasan na yan ay nandito kayo sa Maynila. At dito nga tayo dadaan sa may Rojas Boulevard. Oy, excuse me po, kumulog at umuulan po dito habang nagre-record ako. Pasensya na po kayo kung maririnig yung kidlat at kulog. Ayan nga po, kung makikita nyo nga po ulit yung isang malaking building na yan na may orasan, yung mataas na yan dyan. Yan yung controversial na sabi may mga nagmumulto rin. At ibig sabihin yan, kapag nakita mo yung isang malaking orasan na yan sa isang tuktok ng building, eh nasa Maynila ka. At eto nga pala yung National Museum na tinatawag. At eto namang nasa bandang kanan ko ay ang Intramuros. Yan, magkatapat lang yan yung Manila City Hall, pati ang National Museum, magkakatabi lang yan, pati ang Intramuros. Pati na rin itong Luneta Park, yan, magkakatabi lang yan. Manila Ocean Park, pati yung Quirino Grandstand, makikita mo rin dito kapag dumaan ka ng Rojas Boulevard. Kaya ako dito lagi dumadaan sa may Rojas Boulevard. Dahil nakasarado yung Top Avenue, kung makikita nyo kanina, kung babalikan nyo yung video, may mga nakaharang na mga barrier o mga yero. Dahil nire-renovate yung Lagos nila o nire-repair yung daan doon. Kasi palalim yun at laging binabaha yun at laging malalim yung kapag malakas ang ulan laging malalim ang baha doon sa may Lagos nilad na yun na tinatawag. Kaya dito ako dumadaan talaga sa may Rojas Boulevard. Meron naman daan doon papuntang Top Avenue, parang shortcut ka lang sa may Kalaw. Pero mas prepared ko dito kasi walang gaanong traffic at maganda syempre yung daanan dito. At pwede kang magpatakbo ng medyo mabilis kasi maluwag nga. At ayan, kung makikita nyo sa bandang kanan natin yung pinaka-controversial na White Sand Beach. At dito naman sa may bandang kaliwa natin yung mga hotel dito na nakaharap sa Manila Bay. Yung mga hotel na yan karamihan dyan mga umuupa mga foreigner. Halo-halo, may mga Korean, mga Chinese, may mga American at iba-ibang mga lahi ang makikita mo dyan. Minsan naglalakad sila dyan sa may
sa may Baywalk na yan. At marami kang makikitang mga iba-ibang lahi na naglalakad minsan, nagja-jogging dyan sa may Baywalk na yan. At yun nga kasi mas magandang umupa dyan kasi makikita mo yung pinakadagat kapag silip mo sa veranda mo o sa may pinakabintana ng building mo. At ayan na nga, nandito na ako sa first pick up ko sa may bandang Malati nga. At nakuha na natin yung pinaka-case. At doon tayo sa susunod na lakad natin. Ang susunod na lakad ko ay sa may SM San Lazaro, harap na harap mismo ng SM San Lazaro. Actually, hindi ko sana makukuha yung lakad na yan sa may SM San Lazaro eh. Nagkataon na itinawag lang yan sa akin. Nasa may bandang Quezon Ave na ako at pabalik na sana ako ng Marikina. Tinawagan ako ng sir namin na balikan ko nga para ma-pick up at magawa na agad. At ayun nga, binalikan ko at nakuha ko na yung case. At ayan na nga, inabot na sa akin at may pinirmahan pa ako dyan na waybill. Hindi ko alam kung ano yung pinirmahan ko dyan. Basta may pinirmahan ako dyan, bahala na kung makukulong. Basta perma ng perma eh. No? Paano kung milyon pala yung deal doon, tapos perma ka lang ng perma. Uy, wag kang perma ng perma, baka makulong ka nga. At eto na nga, nakuha na natin, 2 case itong nakuha natin. At syempre, maganda-ganda yung ganitong mga pick-up dahil pag maraming pick-up, mas maraming gawa. Pag mas maraming gawa, mas maraming kita. Ayan na nga. At papunta na ulit tayo dyan sa susunod na ruta natin. Ang susunod na ruta ko nga pala dyan ay alam nyo na kung saan ako naghahari. At ito ay pinahabol lang rin. Hindi ko sana malalakad ito. Kaya lang pahabol din na lakad ito. At ito nga kung saan ako gwapong-gwapo yung karamihan sa akin. At pinagtitinginan ako dito ng mga babae. Joke lang. Kasi nandito si Mrs. nakikinig. Joke lang yun guys. Hindi naman totoo yun. Dahil ang totoo ay pinagtatawanan ako dito. Kasi para daw akong engot. At ayan na nga, nagsasalita na naman ako mag-isa. At gusto nyo ba ulit kantahan ko kayo? Ng ano? Anong gusto nyong kanta? Sit-sirit-sit ulit? O Alibangbang? Anong gusto nyo sa dalawa? O sige, kantahin ko na lang parehas. Sit-sirit-sit, Alibangbang, sa lagintot, sa lagubang, ang babae sa lansangan, kung gumire parang tandang, ali-ali na mamayong, pasukubin yaring sanggol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong. Meron pa, mama na mamangka, pasakayin yaring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. So, ayan na nga, natapos na. At natapos na tayo dun sa Vertis. At nandito na nga tayo para bumili ng kakailanganin na chemicals doon sa aming lab. At nandito tayo ngayon sa may Cubao. Cubao itong party na to guys. At bumalik na nga ako sa aming opisina at dito na ako natagalan. Dahil walang pick up, wala ding deliver, nag-practice ulit ako na mag-mock up. Ang pagma-mock up ay ang pagmo-modeling. At ang pagmo-modeling ay ipinapakita ito. Halimbawa, natapos mo na, nakortehan mo na o nakurba mo na parang style ngipin talaga ng isang tao, ay aprobahan pa ito ng halimbawa nung mas marurunong sa iyo o mas magagaling o yung mga master, syempre aprobahan pa yan. Syempre ihuhugis mo yan din na parang ngipin ng isang tunay na tao. At kapag na-approve na nila yan, ipapadala naman yan doon sa may dental clinic, tapos ipapakita sa customer. Halimbawa, okay na ang customer, saka namin gagawa niya ng totoong ngipin o kung anong gusto nila. Halimbawa nga pala ng mga ginagawa naming ngipin ay unang-una ay IMAX, sunod ay porcelain, tapos may zirconia din na tinatawag. Ang pinakamura nga pala sa amin ay tinatawag na IMAX at ang pinakamahal sa amin ay tinatawag na yung zirconia dahil yun ang pinakamagandang quality at pinaka the best.
At eto nga pala, ayan o, yung pinakikita ko yung natambakan ko. Sobrang laki ng ngipin sa unahan. Pero ikukurba pa yan. Parang yung babawas-bawasan pa yan. Siyempre, ano mo pa yan, i-design mo pa yan as parang ngipin din talaga ng isang tao. Tapos, yan yung pinaka susundin kapag gagawa na ng ngipin. At eto guys, patapos na nga pala kami at overtime na kami dito ni Elvis. At shoutout sa iyo Elvis at sa mga katrabaho ko dito. At tayo magpapaalam na. Bye-bye!